What's up my homie, what's up my chops, what's up my homeboy, at welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol dito lang yan sa Marikita X Tigas with us. Dapat matutulog na ako kaso nakita ko yung comment ng isa nating kaibigan dito sa YouTube. Yung kinoment ng ating kaibigan na si Oni Safarov 8383, sabi niya, Tipsy D versus Sayad, Madam, bago mangyari ang fake Sanchez versus Carlito. Yun, so isa sa matagal lang laban yun, no? 8 years ago. Di ko na maalala yung laban na yun. Pasensya na kayo kung wala akong maalala. Kasi sa farm ako lumaki. Kaya, sige, pagbigyan natin to. Total, sobrang nahuhook ako ngayon kay Freak Sanchez eh. Freak Sanchez talaga. Na ano ako na medyo binigyan ko ng second chance si Tipsy D. Kasi 'di ba? Hindi ko kasi masyadong nagustuhan yung last performance niya as Tipsy D nung comeback niya, pero nung nag-Freak Sanchez siya, achieve, 'di ba? So, hanapin natin 'yan, Tipsy D versus Sayad. So, sa ating kaibigan sa YouTube, thank you sa suggestion, sa request mo. Curious din naman ako, kaya sorry sa mga di pa natin na gagawan ng mga request. Isa-isa lang po. At kakayanin niya ni Madam. Game, bigyan lang natin to ng mabilis na reaction at chill lang tayo, kalmahan lang natin, at katulad po ng sinabi ko sa ibang mga video, di ko po intensyon na makasakit ang damdamin ng iba. Kapag idol nyo, lodi nyo, alam ko na ipaglalaban nyo sila hanggang sa kamatayan. Hanggang sa, sige, yeah. Anong kanta yan? Huwag mamatay ka, huwag ka nang umasa. Ganda yun, no? Hanggang sa mamatay, hindi ka nakakala sa kanya. So, parang ganun yun, yung mga fans dyan ng Flip Top. Yan, alam ko naman, nilarespeto ko yung mga lods nyo. Kaya, huwag nyong ibaling sa akin ng galit. Yan, may kanya-kanya tayong opinion, irespeto natin ang bawat isa. Game, ang dami na namang dada ni Madam. So, let's go. Panoorin natin to. Pagbigyan natin yung tropa natin dito sa YouTube. At ang ating special shoutout for today ay kay Angelica Aquino 4308. Sabi niya, first comment, pa-shoutout ma'am. Kaya shoutout sa iyo, Angelica. Thank you sa iyong pagpapanood. Thank you for watching at God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Always take care. Mwah. Let's go. Let's do this. Represent sa kanan ko, galing pang Balanga, Bataan. Magingay para kay Tipsy D. Ayaw sana magyabang nauna ka. Nilatag mo ang kabubuan, so napuna ka. Ang bobo kahit turuan mo ay bobo pa rin. Ang bobo kapag hinaluan mo, bobo ka rin. Tipsy D, shoutout sa Abacada, Central Luzon Division. Siyempre sa World War, Nerd Skill 047. Sorry Magre-reg lang ako dun sa kanta niyang Bobo pa din. Pag mong Bobo, walang laman yung utak niya. So, may chance pa rin na matuto yung isang bobo. Ang mas mahirap yung tanga. Kasi kahit naturuan mo ng turuan yung tanga, paulit-ulit siyang magiging tanga. Pero yung bobo, may chance pa yun. So, wala lang. Records kay Prime Dogs, kay Boss J, kay Bricks. Balanga Ink Tattoo, Take It Out, tsaka sa Wasakista. Tayo kayo. Sa kaliwa naman, galing pa known as QC. Magingay para kay Sayad. Wala, di kailangan ng awa. Kung kaya kong biruin, pabalik ang tadhana. Gawa ng kwarta o kahon. Ang mga nasa sentro, sadyang walang direksyon. Shoutout kay Dan Lois, tsaka kay CJ Robel, tsaka Ilustrado. Nanalo si Tipsy D ng coin toss. Pinili niya mauna. Unang banat kay Tipsy D. Pakinggan natin, Nasbahan Trio. Yo! Game. Yo, Sayad! Ang laki ng pisngi mo! Tangina, sarap sa pakiramdam.
Tinext ko sa yun, all caps, tapos puno ng tandang padamdam. Nilalait nila yung ngipin mo dahil sa sungke. Kaya kung lalaitin mo yung sa akin, yung ideya, pundido. Siguro pangalan ng ngipin mo, Shay. Tapos yung apelido, Sungti ko. Tangina. Yo, tangina. Pisngi at ngipin, ironic, di ba? Pero kung gusto nyo alamin, ginawa ko yung intro ko sa harap ng salamin. Kaya naman, marami pa sana akong pisngi at ngipin, jokes, pero dun muna sa bakla ka, ang gusto kong approach, siguro magaling kang bumlow job into different strokes kasi wala kang ginawa kundi mag-spit and choke. So mahilig ka pala sa Angry Bird. Kaya sure win na sa akin ang pusta kasi ang match-up na to, Flappy Bird. Talo ka kung sa sayad ka. Ako'y makatang panay Toma. Kaya pangalan ko Tipsy. Laban sa sayad o topak. Bisayang Makaveli. Pangalan pa lang alam na. Sayang lang kung may papaliwanag na mahaba. Paano uubra ang sayad lang sa tulad kong parating may tama. Oo, magaling akong magpatama. Parang si Basilio kina Elvis at Fru. Sobrang galing kong magpatama. Mga linya ko ay tila SS ni Zeus. Oo, magaling akong magpatama. Ako'y isang asintador o pwedeng sobrang galing kong magpatama. Daig ko pa maswerteng kubrador ng weteng. Anak ng teteng. Ano na, Barry? You alive? Kung ganon din ang gana, bury you alive. Masasaksiyan sa YouTube kung paano kita tabunan ng 6 na talampakan. Mamamatay ka sa web, tila ako'y tinubuan ng 6 na talampakan. Hihilingin mong sana, di ka na nabuhay. Kung mamamatay ka sa aspakan, ang sarap mong ibalik sa sinapupunan, parang nagpa-abort na naliwanagan. May problema ka sa pagkakabisa, kaya hindi mo maisip yung mga sinasabi mo ako. Mabigat na problema ko ang mga salita, kaya lagi kong iniisip ang mga sinasabi ko. Pag nag-choke, kahit mo kayo makapal, tanggal lang yung dangal pag di mo na ibigay ang mga titik. Kasi bukod sa nasakal, daig mo pa nagpakasal sa iyong paglagay sa tahimik. Oo, masyado kang tahimik. Ano ba nire-rep mo? Libraries? Ako ang tunay na sibilisadong kanibal. Ang nire-ref ko, arteries, mga laman loob sa freezer, dugo naman sa chiller, mga MCs na kinatay mula pa nung ako'y beginner. Sunod si Sayad, di na kasya, kailangan ko na mag-alis. Pero teka, di na siguro, total matagal ka ng panis. Mag-ingat daw ako sa'yo. Tanong ko bakit mga linya ko humihiwa, ba't ako aatras? Ang kaya lang naman ibigay ng Sayad mga linyang gas-gas. Hindi ako hardcore rap hater, sadyang ayaw ko sa sayad. Tila ako'y maingat na driver, sadyang ayaw ko sa sayad. Sa akin galing ang mga tirang suwak, ringless, hindi sa sayad. Ikaw stuntman manapak, mintes, hindi sa sayad. Gusto nila akong matalo, what the hell? Mga gago ba kayo? Ako'y hindi papayag dahil mga linya ko paralel. Matatalo nga ako pero hindi sa sayad. Okay, so medyo nakikita ko si Lanceta dun sa style na yon. So probably namana, 'di ba? May resemblance yung style. So, yun, nagustuhan ko yung ang classic nun, iconic yung Angry Bird versus sa Flappy Bird. Kasi sa totoo lang, yung Flappy Bird ngayon rare na siya. Dinilit siya nung mga panahon na ang hirap kasi talaga laruin nun eh. Ang hirap maka-level 2 dun pag sumayad yung ibon dun sa tubo, 'di ba? So, unlike ng Angry Bird, 'di ba, madali lang siya, family kids friendly yung laro na Angry Bird. Pero yung Flappy Bird, kahit mga adult nahihirapang makalabas doon. And then dinilit siya ng company kasi ang daming nag-suicide dun sa Flappy Bird. Ang daming na-depress kasi nga ang hirap laruin. Ang daling mamatay ni Flappy Bird. So, para sa akin nakaka-nostalgia na na angle. And 8 years ago, ganito pa yung style. Round 1 ni Sayad, go. Ay, unang balat, Sayad, Check! Karumal-dumal na gabi! Para sa mga putang ina nyo! Para sa putang ina niya! O para sa putang ina mo! Ba't kasi masyado ang makate, ulol at palakol, panapili mong pangkamot? Pero buti na rin nagkabayag ka na para harapin ang iyong takot!
Kasi noon takot to sa lirikal. Larong bata kanyang hilig. Ngayon gusto magpatiwakal. Nabigo ata sa pag-ibig. Alam mo yung tipikal, problema sa buhay iniiwan sa bahay, hindi na binibitbit pa sa trabaho. Kaya ano tinangka niya mangaral sa tamang pagmamahal ay hindi ka sineryoso ng nakausap mong kabayo. Ang kaso, wala naman nata talagang sumeryoso sa'yo mula nung unang beses kang sumalang. Kaya medyo natawa ako nung pinalabas mo ng paghanda ay tanda ng respeto at paggalang. Kasi nga, lahat ng iyong nakabangga, kanilang mga berso pandigma, wala lang. Kaya, yung mga panalo mo hindi mo kinagaling. Salitang akma ay kinayabang. Paano busog sa kababawan sa atensyon na iuhaw? Masyado kang presko to'y bautismo sa alab na bughaw. Kaya malabong hindi sumingaw mga tinago mong hinaing. Makikiahon sa Disyembre, tipsy di na makakarating. Naimasmasan, papalakpakan nyo di na lang. At kung mga ngaral ka na naman sa yung mga di na lang, piyesa para sa akin para magmukha kang mabait. Lalo mo lang binubulgar kung gaano ka kapait. Kasi lover boy to sa social media. Probinsyanong umaalden, sarap battle paagat. Syota niya ipinapain para sa ribat. Basta ako'y magpapatol ng sa ganon. Malaman mong mas madaling mawalan kesa sa magkaroon. Kaya pag natsyempohan ko yung syota mong nanonood, bibigyan ko siya ng matindi. Tignan ko kung di mag-init, dugo mo. Yayakapin ko siya mula sa likod tapos hawakan sa pisngi. Sabay pilipit sa ulo. Siba! Tapos gaas, pampadulas, pagkatas ko iwan sa lapag. Sinde, titsa, lihab! Tay! Ang ganda nung kay Sayad. Maganda yung pulot, yung malalaman mo na mas madaling mawalan kaysa magkaroon. Kasi totoo yun, di ba? Nangyayari sa buhay yun na sinisikap natin sa hirap ng buhay, sinisikap natin magkaroon. Tapos, isang saglit lang, halimbawa, manakawan tayo sa loob ng bahay, ma-hold up tayo sa labas. Huwag naman po sana, pero inaano ko lang yung situation. Yun, ilang beses na ako nakuha ng cellphone sa bag nung nagko-commute pa ako sa jeep. So, alam ko yung feeling ng pinaghirapan mo yon. Kasi nagda-dancer ako, 4th year high school ako, nagda-dancer na ako sa TV, sa Channel 2. Nagda-dancer na ako noon. Tapos, syempre pinaghirapan ko yun pinabili ko ng cellphone ko. Tapos, nanakawin lang sa akin. Tumalon talaga ako ng jeep, tapos sinabol ko yung hindi. Yung pangalawa na yun, instance na yun, sa college na ako noon. Tumalon ako ng jeep nung nakuha yung cellphone ko. Tapos sinabol ko yung mama. Sobrang laki niya. Yung katawan niya, hindi naman siya may kapansanan. Pero, ang kapal ng mukha niya para mambiktima ng estudyante. Alam mo yun. Tapos pinaghirapan ko yun kasi, yun nga, from 4th year high school to maaga ako talagang kumayod din sa buhay. Kaya, alam ko yung sinasabi ni Sayad na madaling mawalan, mahirap magkaroon. Totoo. Tsaka, ako lang ba yung nakakapansin? Ba't si Sayad parang hindi siya tumatanda? Maaga ba ako nabulok? Pengen naman ako niyan, Sayad, kung ano man yan. Game, round 2. Yo! Kwento lang Let's backtrack a little bit. Una kong na-meet si Sayad sa Gapo di Gulat. Yung palang halata mo nang malilimutin sa sinulat. Sa likod ng entablado sa parting walang tao, nandun si Tarantado, nakayuko pa yung gago. Kala mo may trangkaso, namumutla pa kamo, tapos nagsasalita mag-isa, yung pala nagkakabisado. Sabi ko, Sayad! Nagulat yung gago, minura niya pa ako, nakaambal ng suntok, yung tingin delikado, kaya lumayo na muna ako, yung itsura niya, demonyong parang tinubuan ng horns. Tanginan to, ang init ng ulo, masyadong seryoso, tapos malalaman ko kalaban si Jaforms. sobrang wak mo, homie. Si Jaforms na lang yung kalaban, umabot pa ng OT. Tangina. Kung ako yun, samantalang talo ka all 3 rounds. Nakachamba ka lang nung OT, kaya di na ako kumontra. Nakakatawang baduy daw yung Jaforms, galing pa sa taong hindi naman nakaporma. Bitch, please! Samantalang nag-freestyle lang si Jaforms, tas ikaw over ang practice. Kung ako yon, hindi magtatagal ang Jaforms, parang fast forward ko ang 90s. Pero stop! Di ba ikaw yung nagpe-play ng oras?
ba't di mo kontrolado yung power? Let's rewind nung panahon sinubukan mong kalabanin yung hour. Pinigilan niya si Zero magka-intro pero hindi yun naganap. Ikaw ay natalo sa maestro kahit galing ka sa hinarap. 2 beses mo nilaro ang orasan nangyari. Bad trip, ang saklap. Pinagsisihan mo pagbalik sa nakaraan parang Project Almanac. Anong feeling mo? Masyado kang tuso kasi galing ka sa hinaharap. Hindi, feeling mo may 3 kang suso kasi ibang klase ang iyong hinaharap. Nung nalaman kung madalas ka mag-choke, shit, I have to complain. Tinawagan ko si Enigma, Sir, you need to explain. Ba't mo ko tinapat sa MC na pangkalye serye? Are you fucking insane? Di naman niya masabi yung mga sinulat niya parang sina Alden at Maine. Damn! Yung mga linya mo kasi, parang peking kaibigan. Walang mapapala. Paano ko nasabi? Kasi kung kailan mo kailangan, dun nawawala. Ayon sa mga fans, magaling ka naman. Kaso bitin eh. At lugi. Ano ba naman aasahan nyo? Kaya nga sayad eh, may konti. Yung galing mo kasi, may weather. Choke ka mostly. Sayang ang cash, pati ang time, pre. Ang bano nito sa inidoro. Sarap mong i-flash, maladonaire. Kung gusto mo lang patunay na ako'y Superman, well, sa dibdib ko, naka-Marquez. Bawal lang may contest sa gantong bagsakan dahil ito'y pakyawan ng punches. Buka, higa, sara. Tangina mo, mukha ka ng tanga. Ganito ang tunay na pagpatay. Pugot ng ulo. Angat, dukot, mata. Start ng chainsaw. Putol, kamay, paa. Ako'y walang ititira. Higa, dibdib, buka, baga, atay, bira, bituka, apdo, hila, puso, bato, itcha. Tangina! Pinay salang kriminal na wala akong balak magbayad. Aspakan, ginawa kong mental hospital kasi nagkalat ang sayad! Ano? Loose tornilyo? Yan ba yung imahe na gusto mong palabasin? Dapat ka lang maging loose tornilyo kasi puta, ang dali mong kalasin! Wasak! Yung loose tornilyo, di ba, loosen. Ginamit din ni, di ba, ni Everready, di ba? Magandang to magandang tulay, magandang gap, di ba? 8 years bago, 8 years in the making. ayos, ganda. Yun nga, yung classic, no? Kaya nung ginaya niya, ni Everready, di ba? Kay Carlito, yung ender, dito siya nag-overtime eh. In-insert pa niya kasi yung... Anyways, ano ba nagustuhan ko pala? Nagustuhan ko sa round 2 ni Tipsy D. For sure, current event to, no? Si Tipsy, current siya eh. Ginamit niya yung nakuha ko yung word of the day, almanac. Tapos, tinukoy niya rin yung pulot. Dito sa round 2, ako may napulot sa kanya yung about sa kaibigan na yung mga kaibigan niya ni Saya daw ay mga hindi tunay na kaibigan, hindi totoong kaibigan. Dahil nawawala pag kailangan mo sila. Totoo yun kasi sabi nga sa Bible na ang tunay na kaibigan ay lumalabas kapag panahon ng pangangailangan. Diba? Kapag kailangan mo sila, tunay silang dumarating. At actually, hindi mo naman kailangan ng 1,000 of friends, 100 of friends. Diba? Para masabing marami kang kaibigan. 1, 2, basta sinusuportahan ka nila. Tinutulungan ka nila. Kahit hindi sa pera. Diba? Matuturing mo silang tunay na kaibigan. At yun, tinukoy niya rin yung kalye serye, no? Alden Richards, Alden at Maine. So, pakiramdam ko talaga napapanahon nung time na yun 8 years ago. So, yun. Kaya, ang masasabi ko ay panoorin natin yung round 2 ni Sayad. Hindi ka bobo, Andrade! Yun ang akala mo. At tsak wasak ngayon yung paniniwala mo. Kasi kung hinala mo, pareho yung
tumatak sa bumenta, dumaplis sa lumanding, pwes puno na nga ng unggoy yung eksena at puno ka ng saging. Paano marami raw siyang linyang tumatak, tapos recycle mga yon. Hindi ko alam sa lugar nyo, pero sa lugar namin ang rine-recycle, patapon. Pero kung sa mga linya nga tumatak, malamang di ako maalamang sa bilangan. Kasi yung mga linya ko, pag tumatatak, nalulusaw agad yung tinatatakan. Kaya tipsy, easy. Straight aura balanga, nerd with attitude. Halik sa puwet ng tagahanga, ganun siya mag-express ng gratitude. Tapos nung 08 to magnitude, malinaw siyang sinabaw. Nung diniscuss niya yung grading system, kay Juan Tamad sa Davao. Sabi niya pag yung standing, 3-3. Out of 100, 50. 5 bagsak, sabi ni Gunggong. Hindi ba 75? Yung 50, pasang awa, tipsy. Alam mo yung tres, putrages, nalata tuloy sa kolehiyo, hindi siya nakatungtong. Pero hindi naman yun yung kaso. Hindi naman problema kung sa edukasyon ni kay sawi. Ang problema, nagmamatalino ka, pinapaniwala mo sila, tapos nagtuturo ka ng mali. Kaya ano, Einstein pa? Si Einstein ba, bobo? Kahit itikom mo yung bibig mo, bobo ka, bobo! Kaya, mag-ingat ka sa pagsagot. Lalo na o rebat yung gagawin mong opening mo next move. Kasi, mapapahiya ka lang lalo pag sasabihin mong ikaw pa rin si Delo na in-improve. Kasi, kailangan pa ba idikit mo yung pangalan mo sa pangalan ng iba para makakuha ng atensyon? Imbis na isigaw mong ikaw si ikaw, sinigaw mong ikaw si Delo na may ibang bersyon. Pero si Delo, mag-improve man o hindi, tumuwid man o tumabingi, si Delo pa rin. Habang ikaw yung putang ina mo, si Delo na rin siguro nakikita mo sa tuwing umaharap ka sa salamin. Kaya tipsy, it's over. Parang over na kanta ni Suyangko na pinapangit ng verse mong wak. 8 linya na nga lang, hindi mo pa inayos. Puro grammar lapse. Kaya ano, Einstein pa rin? Si Einstein ba, bobo? Kahit hindi mo kayo bibig, hindi ko mo ibibig mo, bobo ka! Bobo! Time! Tayo mo lipalat kayo, sinip kayo ka natin. Yo! Wala akong masyadong masabi, pero ang ganda nung pinapoint out niya doon sa round to ni Sayed na, gumawa ka ng sarili mong pangalan na hindi mo connect yung pangalan mo sa ibang tao. Maganda yun kasi di ba para naman talaga maging famous ka, kailangan mo ring sumipsip sa iba. Metaphor yun. Sumipsip ka ng parang maging linta ka. Alam mo yun, ang hirap explain pero ramdam ko yung gigil ni Saya dito. Tsaka ramdam ko yung yung eagerness niya, tsaka yung gutom niya dito. Yung gutom niya para manalo. To the point na yung kinakain siya ng kinakain siya ng emotion niya. Medyo siya ng tulo diba? Medyo na tumalon or nag-buckle or may nakalimutan siya doon. Pero parang dapat may iba yung karugtong nung maliban dun sa bobo. Parang hindi yun yung ender niya ng round 2 niya. Assuming lang naman. Parang bilang isang artist din na minsan mali-mali din tapos tumatalon ganun. Pag nagkakamali kasi ako sa performance ko noon, nag-i-improvise ako. So baka improvise yung dulo niya. Sinasabi ko lang naman yun na baka improvise kasi inulit niya ulit yung bobo ka at saka yung Einstein. So baka may mas malakas siya na ender na hindi niya nasabi. Pakiramdam ko lang naman yun, di ba? Game, round 3. Sa mga di nakakaalam, palayaw niya Barry. B-A-R-R-Y. Isang accountancy student. Total hirap ka magsalita, kakausapin kita sa terms kung saan ka mas fluent. I'm greater than B-A-R-R-Y. Skills mo below average. -2 up. High plus B-A-R cannot be. You should carry the R-Y. Subtract B-A-R. Bagong nickname mo, Rie. That's equals to R-Y. See? Kinumpute ko for free. Bagong nickname mo, paro. Tinawag kitang Rie. Total, wala ka namang bar. Kaya kamusta, Rie? Dapat Boy Scout laging handa. Baka mapasubo ka ng jumbo, Rie.
Nahihirapan ka makalikha kasi wala ka naman factory. Hindi na daw ako aabot kay Balakid. Tigilan mo ang mga kwento, Ri. Malamang score natin di magtali kasi sablay ka mag-imbento, Ri. At kung last round, dinivide ko into tiny Yo, huwag kayong maingay para malinaw. Kasi papatayin ko na to parang yung ilaw. Yo, inventory, kung last round dinivide ko into tiny fraction tong hibang, this in addition to that, tuturuan ko naman siya kung paano magbilang. First battle ko this year. Second time ko sa aspakan. Third round ko na kung forever gusto nyo punchline nito walang hangganan. Wait lang po, sorry. Ano nga ba yung laban nila na parang may acting na namatay yung ilaw? Alam ko kay Tipsy D yun eh. Diba? So kung hindi ito yun, alin yun? Pa-comment naman po. After ahon, ikalima, nagpahinga ngayon, balik na ako sa killing spree. Ani mo'y makatang pandigma na may makabagong artillery. 7 times ako nag-aim, bumulagta lahat sila kay Tipsy D. Ngayon, ikaw na ang pang-8 na tinumba, parang symbol ng infinity. Yo, accountancy student, kaya naman sa math at numbers, doon kita ay ginapos. At kaya lang naman infinity yung punchline kasi hindi ka nakatapos. Pagpasok niya sa liga, yung sayad niya tila na dagdagan pa. Di rin siya makatapos ng verses. May konti ka nga kasi kulang-kulang ka. Ako yung nagpahinga, pumreno, di dahil takot na matalo. At least hindi ako quitter, undefeated, bansag ng mga tao. Oo, laging panalo. Pero kahit minsan di ko naisip pang hawakan ng trono. Kasi kung takot nga ako matalo, eh bakit wala pa akong laban na promo? Dahil para sa akin, dalawa lang. Cruz o Kara, maghanda ka o hindi. Choose your karma. Ako pag sumugod, walang kakulangan. Hustong bara, kaya madaling magpaluhod ng talunan. Luksong baka! Terorista ka ng underground? Terorista ka ng underground? First, Operation Red Dawn to men. Wala ka ng takas. Saddam Hussein, wala ka namang bars. Battery drain, walang linyang tatak. T-shirt ka na plain, wala kang puso bumanat. It don't mean a thing kasi ako zombie sumulat. Target ko brain, kaya nga malabatang minagic ni Blaine. Mind blown ka sa bara na parang shotgun ni Cobain. Dame, lumaki daw siyang bayola. Wally, kalat sa kalye pagkatao. Ako, tagaligpit ng basura. Wall-E, tiklop ka sigurado. Ikaw yung Luna na Pauline, ako yung Luna na General. Di tayo magkapareho. Higit pa doon, meron akong tito na Ortiz. Papagulpi ko na lang yung tito mo sa Senado. At yung sayad kasi, sinasalamin na wala kang tirang nakasentro. Kung yung pangalan mo, Jose, pag sinampal kita, doon ka lang papalarin. Manalo! Bulaga! Buhay ka pa pala. Minasakir na kita kanina, bakit nabuo ka bigla? Shit, Ilyana, pero di ka dapat matuwa kasi meron akong katana. Sige, braso isangga, saluhin mo mala frisbee sa ere aking inasinta. Labas mo buhok, malakimpi. Hati ka sa gitna! At kung mabubuhay ka ulit dahil sa milagro, sisiguraduhin ko na wala ka ng kawala. Dudurugin ko ang puso mo dahil sabi ni Nora, nandyan daw yung himala. Ano, loose tornilyo ba yung imahe na gusto mong palabasin? Dapat ka lang maging loose tornilyo kasi ang dali mong kalasin. Paano ka nang galing sa hinaharap? Eh, ang dali mong kalasin. Paano ka naging tigas sa battle rap? Eh, ang dali mong kalasin. Ang dali mong kalasin. Ang dali mong kalasin. Paulit-ulit ba? Ganyan talaga pag nakipagtalo ka sa lasing. Wasak! Solid yung reference doon ni Tipsy D. Halatadong fan siya ng Itbulaga. Kilala niya lahat ng host eh. Nilapag niya lahat. Even sa round 2, diba? Yung Alden Richards. Tapos, consistent yung flow niya. Tsaka, sa kanyang style lang talaga tong ganito na solid na setup. Diba? Yung setup niya, pulido. Game, sayad. Dinurog ko yung puso niya nung round 1. Utak niya nung pangalawa.
Ngayong round na to, dudurugin ko na rin pati kaluluwa ng bumakante katawan, tila manika ang lagay. Di porke patuloy ang iyong paghingay, hindi ka papatay. Kaya say goodbye na sa winning streak mo. Pag uwi mo tamang senti, pang 45 days na manok, ipinilit ipang derby, Undertaker ng Bataan, Paul Bearer mo si 30, pwes ako si Brock Lesnar, ito'y WrestleMania 30. Long hair na ulot, Jumajan Snow na overacting, bawat bira ko for the watch, die slow cause you know nothing. Next year si Spade the Class, hamunin mo na rin ng sparring, nang tuluyan ka ng maging bitch ng batch 1 at ng uprising. Batch 1 at ng uprising. Pero, natuluyan ka na maging bitch ng batch 1 at ng uprising. Total, nasa dugo mo naman yung pagkaputa. Paano ko napagtanto? Yung kasaysayan ng Bataan, kinonekta ko sa kanyang anyo. At maraming teoryang nabuo, pero kayo na bahala mag-usisa. Kaya pala mas trip niya mang aliw kaysa sa magpakadakila. Kaya, pag may bunga, natural merong sanhi ito. Ipapasa ko kay balakid alak na walang espiritu o puppet na detale na nakabase sa kumpasang galaw, parang pangpaskong palabas noon sa COD Cubao. Ganito kasimple magtugma, kailangan pa ba komplikado? At sana napuna na rin ang mga bago. Kung anong pinagkaiba na nakakalibang o nakakaaliw, sa linyang nakakaibang at nakakabaliw. Kaya Andrade, kahit higitan mo yung pagkatipsi mo, magpalasing ka ng sagad. Pag naglabas ako ng ataul na bakante, matatauhan ka agad. Bunga! Higa! Hindi, sayang yung kabaong sa'yo. Mamatay ka ng ganyan, putang ina mo! Time! Time set up again! Flip top aspakan 3, grabe yung lap. Sayang, no? Napansin ko na parang konti yung verses ni ni Sayad, pero gusto ko yung pagiging makata niya. Ang ganda ng niya ng lyrical content niya. Ang ganda ng sulat niya. In fairness, ni Sayad. Ano na yun? Magayay, spambes para kay Tipsy D at Sayad. Ang boto ng hurado, 5-0 para kay Tipsy D. Shoutouts kay Sayad. Yun lang. Shoutouts kay Sayad, judges. Siguro kung sa babalikan sa panahon na to, sobrang tagal na nito, promise. Kasi naririnig ko pa yung mga laro, yung Zombie and Brain. Diba? Ginamit ni Tipsy D. Isa rin yun sa mga patok na laro back then. Diba? So, napaka-classic. Napaka-classic ng reference dito ni Tipsy D. Talagang maaalala mo yung mga ibang pangyayari ng mga panahon na yun. Si Sayad naman, ang pinaka nagugustuhan ko sa character niya is yung pagiging makata niya, yung pagsulat niya. Ang ganda ang ganda ng pagkatagalog niya, tsaka ang lalim ng mga iba, na to the point na iniisipan ko pa ng mas mababaw na paliwanag. Pero minsan may mga salita talaga na hindi natin ma-express ng mas mababaw. Ang ganda ng laban. Sa panalo naman, obviously, si Tipsy D, di naman ako kukontra doon, lalo na nung gantong years, dahil sila pa yung naglalatag ng flip top, diba? Pero, palakpakan natin silang parehas. Kahit sa dinami-dami ng prosesyon, nandito pa rin sila ngayon. Diba? Congrats! Kasi nabanggit ni Tipsy D na hindi siya nagpo-promo. Pero back then, years ago. Pero ngayon, tignan mo naman, isa na siya sa nagpo-promo. At para sa akin, humility yan. Pagpapakita ng humility ni Tipsy D. Kasi knowing na isa siya sa pinaka nagtugoy ng flip top, isa siya sa pinaka
successful na MC sa Flip Top. Isa siya sa sikat na MC ng Flip Top. Pero nagpo-promo siya ngayon. So, kudos sa'yo, Tipsy D at Sayad, diba? Carlito. So, excited na ako sa nalalapit yung laban. Carlito at Freak Sanchez. Yan. At 2 a.m. na. So, papahinga na po muna si Madam. At edit. At ipopost ko to agad pagka-edit ko. Yan. Babawasan ko ng konti yung dada. And kinakits mo tayo sa mga susunod na video. Ako pa rin. Si Marikita ang inyong battle hatulera ng taon. Hindi ko alam kung bakit yun yung sinasabi ko. Na battle hatulera ako ng taon. Love, love, love. Fun, fun, fun lang. Chill lang. Follow, like, share, subscribe. Huwag kang magkakamali. Na 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 na.